wala po akong mga exhibition. Ano po, gagawin po natin siyang step by step. Okay po. Ang first step po ay read and analyze the problem. A senior high school student named Jessa started a small business selling personalized tumblers as a fundraiser for her class. She bought each tumbler for 120 pesos. She applied a 50% markup to determine her selling price. Then included 12% VAT or the value-added tax. During the school event, she gave a 15% discount to attract more buyers. She sold 40 tumblers. Pagkatapos niyo po mabasa, isulat niyo na po identify niyo po and sulat ang mga given po. So ito po yan, mga given. Okay po. Before po tayo mag-computing, i-convert po muna natin into decimal form ang mga given percentages. So ito po yung example. Paano po siya maano? By dividing po by 100. So kunyari po 50. 50 divide 100, ito na po yung decimal form niya. So, gagawin nyo lang po yan dito po sa tanong na may percentage. Since tapos na po natin ma-analyze, tapos na rin po natin mag-inlat ang mga given, at tapos na po natin ma-convert ang mga given percentages, magpo-proceed na po tayo sa mga tanong. So, question number 1 po ay, what is the selling price before VAT? So, before po yan ng VAT. Ang gagamitin po natin formula dyan ay cost price plus markup. So, ito po yun. Ang cost price ay 120 at ito po 60 pesos na ito. Paano ko po yun nakuha? Wala naman po 60 pesos dyan. Ito po ang formula ng markup. Cost price times or multiplied by the markup rate. Ito po yung markup rate. Ito po. So kaya po siya naging 60. Pero meron po tinuro sa atin si Sir Roto na mas pinadali po na mag-add ka na lang po ng 1 po dito para hindi mo na po kailangan na natin itong markup. So kaya po naging 180. Cost price plus markup. Ang sunod naman po ay how much is the value added tax. Ang gagamitin po natin formula ay selling price multiplied by the VAT rate. Ito po. Selling price ay 180, VAT rate ay 0.12. I-multiply mo po sila at ito na po yung magiging sagot. Ang sunod naman po ay what is the selling price after the VAT and the discount. So, meron na po tayong selling price. Hanapin naman po natin ang discount para po ma-subtract po natin siya sa selling price. Ang discount po, para mahanap, we need to, kailangan mo ng selling price multiplied by the discount rate. Ito po yung discount rate. So, ito po yun. Ano yan? Kaya po, naging ganito na po yung selling price, kaya naging 201.60 na po. Kasi po, after na po siya ng value added tax, so na-add na po yung dalawang yan. Kaya po, bago na po ang ating selling price. So, pag minultiply mo po siya sa 0.15, ito po ang kakalabasan. Kaya po, nakuha na po natin ang discount, ipag-subtract naman po natin siya dito po sa selling price. Selling price minus 30.24, ito po ang ating final selling price. Ito po ay may discount na po at meron na po na-add na VAT or the value added tax. Ang number 4 naman po is how much is the profit? The profit per tumbler. So, inaano po yung tubo kada isang tumbler. Para po mahanap po yung tubo, kailangan mo ng final selling price minus cost price. So, ito po yung pumunan mo. Tapos, kung magkano po binili, ito po final selling price. Ito, minus 120 pesos. Ito po cost price. Maminus mo lang po sila para malaman mo po yung tubo mo kada isang tumbler. Ito po yung tubo niya. Ito po yung magiging tubo niya kada isang tumbler po na mabenta niya. So, number 5 naman po ang tanong ay, what is the total profit after selling all 40 tumblers? So, kano daw ang nabenta niya after niya mabenta yung 40 na tumblers? So, 40 yung tumblers niya. Para po makuha mo ang total profit, kailangan mo pong i-multiply ang profit per tumbler multiplied by sold. 51.36 times 40. Ito po 40. Ito po ang magiging kanyang kabuoang tubo po sa nabenta niyang 40 na tumblers. Ayun na po.